Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten, the weekly reading for September 22 hanggang 28. So Taurus, kunin nyo lang po yung mga karesinate kayo ha, and leave the rest, yung pong ibang impormasyon, para po sa ibang Taurus yun. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages na kaloob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you for your love, for your support, and your pagmamahal sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading for Taurus po dito sa James Tarot PH. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 to 28? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Pentacles. Wow, 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 wow. In the area of what you need, you have the Knight of Swords. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the Knight of Pentacles. Ooh, two of movements. Magkaibang movements ito. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your challenge for the week, you have the Justice card. Interesting. In the area of your fortune, you have, wow, Four of Wands celebration, party, good time with family or good bonding, or may milestone kang maabot. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, you have the Ace of Wands. Talagang new beginning ito. At ang outcome mo for the week, eto yan Taurus, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Five of Cups. Panahon na para talikuran na daw, Taurus, yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Halimbawa, past relationship man yan, or past trabaho, or past job, or past mong pangarap na na-realize mo today, ay hindi na pala para sa akin yan. Especially po, dadaan tayo sa September 21. O, binabasa ko po ito on September 22, pero kakagaling lang natin sa September 21 solar eclipse on the sign of Virgo. So, ibig sabihin, meron ka mga realization, mga nabasag na mga katotohanan na akala mo totoo pero hindi pala, akala mo para sa'yo pero hindi pala, no? May clarity na dulot sa ating lahat ang September 21 solar eclipse. At ito yung pagkakataon para kilalanin mo yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Yung mga bagay na akala mo nandyan to stay forever, pero yun pala hindi, bibitaw pala sa'yo o kakawala pala sa'yo. Time na for you also to forgive yourself from something na hindi mo nagawa o kinapos ang effort o pagkukulang, no? Panahon na para patawarin mo sarili mo. Pero kung hindi ka pa ready para patawarin ang ibang tao, okay lang yan. I respect your opinion. I respect your heart, your emotions, the way you feel and how you feel. Okay lang yan. No judgment dito. Nirespeto kita. Pero panahon na para ilingon mo na ang sarili mo para sa present mo at future mo. Kasi masyado ka daw stuck sa past Taurus So panahon na talaga para ibangon ang sarili ha. At saka sabihin mo sa sarili mo, kaya ko na. Bangon na ako, alis na ako, babangon na ako ulit. And wag mo na i-replay sa isip mo paulit-ulit yung mga nangyari. Tapos na yun. Past na yun. Learn to move on and learn to forgive everything, especially yourself. Kung marami kang mga bagay-bagay na sinisisi ang sarili mo, tantanan mo na yan. Sabihin mo na lang sa sarili mo, ay, nangyari na yun At least natuto ako. So, kung ano po yung mapanakit na nangyari in the past, just tell yourself, at least natuto ako doon, nakasurvive ako. Okay? So, this your energy in your life today. Magagamit mo yung lingering energy in your background. At the center, you have the Six of Pentacles here. Six of Pentacles, panahon na para ikaw naman ang kumubura ng mga bagay-bagay na pinagkait sa'yo in the past. Halimbawa, nadapa ka dito, nasugatan ka doon, na nag-fail ka dyan, nalugi ka dyan. Panahon na para bumawi ka. Okay? Six of Pentacles is all about you receiving good things. At mag-uugat yan sa iyong clarity of the mind. Ano ba yung mga bagay na dapat mong balansehin? Especially po, dadaan tayo sa fall equinox on September 22. Pagpasok ng reading natin, September 22, ito yung nag-require sa iyo ng balance, okay? Because yung araw natin, Sun is entering Libra, kasi po papasok ka tayo sa Libra season na tayo. This September, papasok na October. So, ito yung nag-require para sa inyo mga Taurus to bumalik yung balanse ng buhay mo.
Okay, embrace mo yung mga changes, embrace mo rin yung mga pagbabago sa habits mo. Kung dati bigay ka na bigay sa gantong tao, panahon na para baguhin. Kasi sabihin mo, ay parang hindi naman pinapahalagahan ng taong to binibigay ko. O halimbawa, effort ka ng effort sa isang project pero parang nauuwi naman sa wala. So parang bawiin mo na yung energy at effort na binibigay mo doon kasi hindi na nag-work eh. So balansehin mo ngayon ang buhay mo and take mag-take ka daw ngayon ng bagong role of responsibility. Meron kang mga bagong yayakapin this time na magbubuo sa iyong mga pangarap na paglalaanan mo ng maraming time with the Seven of Pentacles here telling you magiging busy ka sa mga bagong paparating. Sabi ko nga, may papasok na bago. Probably a new job, a new opportunity, or a new sideline, any new responsibility at obligasyon na pangahawakan mo. Kaya sabi mo, uy, valuable sa akin to. Time na for me to leave something behind. Iwanan na yung mga bagay na hindi gumagana, yung hindi yumayari, kumbaga. Panahon na para lumingon ka at paglingon mo, boom, may biglang papasok na bago na yayakapin mo. At sabi mo, eto na yan. Ito na yung significant change na hinahangad ko for myself. So, good for you. Good for you. The Six of Pentacles is being clarified by the Nine of Wands. Yes, pagod na pagod ka na kasi eh. Parang hirap na hirap ka na sa isang bagay eh. No? Parang for a very long time, parang naupos ka dun eh, napagod ka dun eh. Sabi nga ngayong linggong ito, on September 24, planet Mars is going into Scorpio and then planet Pluto is going into Aquarius. So, mangyayari yan sa September 24. Anong epekto niyan kay Taurus? Epekto sa'yo, i-reclaim mo yung power mo. Intense energy and giving opportunity to reclaim your power. Panahon para mag-adjust ka, para magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng kalakasan ng loob na ilaban pa at makukuha mo na this time yung mga bagay na pinaghirapan mo. Makukuha mo na this time na parang, yes, buti hindi ako sumuko, buti nag-try pa ako, buti nagkaroon pa ako ng lakas ng loob na sumubok pa ng ibang bagay, ilaban pa ulit yung para sa akin, and then boom, makukuha mo na siya this time. Time na para sa'yo para tumanggap ka naman. Tumanggap ng mga magandang bagay, magandang regalo, magandang reward, no? At dulot ito ng mga changes na i-apply mo sa buhay mo. Kasi kung pabalik-balik ka sa past, pabalik-balik din ang problema. At kapag pabalik-balik din ang problema, pabalik-balik din ang solusyon mo. At pag pabalik-balik din ang solusyon mo, babalik lang din ikaw sa simula. So parang ganyan. So make sure na putulin na yung past para pumasok na yung mga bagay na magdudulot sa'yo ng parang, ay, worth it lahat ng yun. Worth it lahat ng mga bagay na hindi ko sinuko at worth it lahat ng mga bagay na pinutol ko na. Okay? In the area of what you want, you have the Seven of Pentacles. You're waiting for something. May hinihintay ka na padala, either balikbayan box na nakita ko, or papeles or konfirmasyon, or I'm hearing exam passing grade or listahan ng mga nakapasa sa licensure, para mga ganyan, or may hinihintay kang good news from something at it is taking a long time. Para naiinip ka na, nahataranta ka na, nagdududa ka na sa sarili mo, para sabi mo, darating pa ba sa akin yun, akin pa ba yun? So marami ka mga ganyan, marami ka mga takot this time. Pero sinasabi ng spirits mo, learn to really give balance to yourself. Okay, dumarating po tayo sa panahon ni Libra, kaya kung may mga bagay na hindi gumagana, make sure na bigyan mo ng time, bigyan mo ng space, gumawa ka muna ng ibang bagay para hindi ka mainip. At hindi ka mapagod sa kakahintay dito. Kaya kailangan balansehin mo. Huwag mo ubusin ang oras mo dyan. At lahat ng effort mo, energy mo, inuubos mo dito, baka mamaya pag nagkaroon ka ng effort dito sa isang bagay, upos ka na, pagod ka na kasi nilaan mo lahat dito. So kailangan balanse. Everything that you want will be coming to you. Okay? Kailangan payapa sa puso mo yan. Hindi ka pwedeng nagmamadali, hindi ka pwedeng natataranta, hindi mo pwedeng pinapuwersa ang mga bagay na maganap. Okay? Because it will lead you to your struggle or disagreement with someone. Kasi halimbawa, may hinihintay kang papers, tawag ka ng tawag, nakakaaway mo na yung tatawagan mo, kakahintay, pero sinasabi niya, wala pa kasi pinsan, wala pa kasi friend, hintayin na lang natin. So, puwersa mo sa isang bagay na maganap at makuha, napipiko na rin sa iyo yung iba. So make sure na dahan-dahan lang, balanse lang tayo, okay? Especially po with your creative effort, no? Especially with your romance, sa mga pag-ibig mo dyan sa paligid, kailangan talaga ikaw ay hinay-hinay lamang. Okay? Kailangan talaga mayroon kang pagtatansya na kailangan hintayin ko to, kailangan okay ako, kailangan may full of wisdom ako to gain more knowledge and to gain more
understanding sa mga bagay-bagay na kailangan ng divine timing. Kasi hindi naman lahat porke hindi binibigay today ay wala ng pag-asa. Hindi naman ganoon eh. Baka kasi ngayon lang hindi pa. Pero may chance pa. Kailangan mo lang talaga maghintay na mahinog yan. Okay? The Seven of Pentacles. Nakita ko naman na ibibigay naman na sa iyo eh. So makukuha mo ito eh. Nanihintay lang talaga natin yung tamang pagkakataon kung kailan yan. Okay? The Seven of Pentacles, the Knight of Swords. Pareho lumabas ang Knight of Swords in the area of what you want, in the area of what you need. Ibig sabihin, aligned na aligned yung mensahe sa'yo ng want mo at need mo. Ibig sabihin, wag magmamadali. Napakalinaw, 2 beses sinabi na wag mo madaliin yung proseso sa isang bagay. May hinihintay ka, may binubuo ka, meron kang inaasikaso, pabalik-balik ka. Sabi mo, kailan ba ito matatapos? Kailan ba ito aandar? Pagod na ako. Sabi ng spirits mo, you need to wait, you need to be patient, at huwag ka mag-rush. Baka mamaya, sobrang pagkainip mo, sobrang pagkataranta mo, sobrang pagkainis mo, gumawa ka ng kakaibang paraan. Biglang boom, nagkaroon ng komplikasyon. So ngayon, paalala sa'yo, wait for the right moment. And wag mong i-rush yung mga bagay-bagay, especially if there is something that you've waited for a long time. Hindi nila-rush yan para hindi magkamali, di ba? In the area of what you need, tulad ng sinabi ko rito, you have the Knight of Swords, pag-isipan mo ng mabuti bago kumilos. Especially po, ngayong Mars is entering in the sign of Scorpio on September 22, magkakaroon ka ng intense relationship with someone. It could lead to deeper connections, deeper pag-uusap, or potentially, magkaroon ka ng power struggle or disagreement with someone. Kasi nga, minamadali mo. Kung kailangan pag-usapan ng maayos at magkaroon ng mga ilang sessions bago matapos yung pag-uusap na yan, yung negotiation na yan, yung mga ginagawa ninyo, let it happen on the right pace. Huwag mo agad pwersahin na, uy, ano sagot mo? Kailangan ko na agad sagot mo ngayon, naalis na ako, kailangan may sagot ka na. Huwag mong madaliin. Kasi baka mamaya yung other end, yung ibang tao sa kausap mo dito ay mairita sa'yo, hindi pa ibigay yung gusto mo. So ngayon, para makuha mo yung gusto mo, matuto kang maghintay, matuto kang magdahan-dahan, at matuto kang maging pasensyoso at magkaroon ka ng konsiderasyon sa ibang tao pertaining to the things that you want. Okay? Nakita ko rin dito, sabi ng spirits mo, if you really want to get what you want, continue showing up every day. Everyday kang magpakita, everyday kang magtrabaho, everyday mong gawin. To the point na kung ano lang yung kaya, yun lang ang kaya. Huwag mong ubusin agad yung energy mo ngayon. Okay? Conserve your energy. Kasi baka may puro ka momentum, bigay ka ng bigay. Pagdating sa next month, wala ka ng power. Wala ka ng energy, wala ka ng drive, wala ka ng motivation. Kasi naupos mo na lahat. Kasi binigay mo agad ng isahan. So ngayon, hinay-hinay. Because baka mamaya mayroong mag-arise na problema, kakamadali mo, hindi mo natignan, pagbalik mo, malaki na pala siya. Parang ganyan. So make sure na nakatingin ka sa maliliit na detalye, sa mga maliliit na aberya, para matapalan mo agad, para along the way, lalong hindi ka ma-struggle at lalong hindi ka ma-delay. Okay? Kasi walang magandang na itudulot ang pagmamadali. Kahit sa kasal man yan, sa relasyon, sa pangarap, di ba? Lahat yan applicable. Knight of Swords, Ace of Pentacles. Yes, kung talagang mahalaga sa'yo, valuable sa'yo itong tinutumbok mo, alam mo na importanteng dapat maingat ka. Okay? Kung gaano kahalaga itong binubuo mo today, kung gaano kahalaga itong wini-wish mo o kinukuha mo o tinutumbok mo, alam mo na walang magandang nakukuha sa santong paspasan. Kasi pag ganyan, it's either wala kang tiwala kay God, kaya gusto mo agad kunin, kasi sabi mo pag walang nagaganap, baka hindi para sa akin, kaya kailangan ko madaliin. Pero walang ganyan. God will work on His perfect time. At yun ang kailangan mong sabayan. Hindi si God ang mag-a-adjust para sa iyo. Taurus, very very clear yan. Prangkahan tayo. Tayo lang naman to. Huwag ka mag-alala, hindi kita ginajudge. Ano lang talaga to. Totoo lang yung sinasabi ko for you. So make sure na kung gaano ka-valuable tong iniingatan mo at gusto mong makamit sa buhay mo na buto, na gusto mong itanim sa buhay mo, na gusto mong yumabong, kailangan you take your own time to really think first before na kumilos. Kung marami kang kailangan gawin, one at a time. One at a time. Hindi pwedeng madaliin lahat. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Yes, you've been waiting for this good news. Narinig ko, meron kang good news or good opportunity this time. Maaring text, call, chat, or email. Pantayan mo yung mga GC mo. Kung hindi ka sanay na mag-abang sa email, lagi mo tingnan ng email mo, baka dumating na yung hinihintay mong receiving blessing para baguhin na yung pagod mong puso, pagod na pagod mong kaluluwa at isip na parang sabi mo, kailan ba ako magbabago, kailan ba ito magaganap, kailan ba yung mga changes sa life ko, darating na yan.
Okay? With this good signal, go signal na paparating para baguhin ang buhay mo at ma-energize ka moving forward. Nakita ko rito na balansehin mo daw ha, especially here with the prominence of weighing scale. Dalawang beses lumabas ang weighing scale with the Six of Pentacles and the Justice card. Ibig sabihin, tignan mo daw munang mabuti ha bago kumilos ha. Halimbawa, dumating tong good news na to. Whether good news sa pera, good news sa trabaho, good news sa career mo, o sa nilalakad mong papeles, kailangan na buhisiin mo muna bago ka umaksyon. Ibig sabihin, kung papeles man yan, tignan mo kung legit ba yung pinasa sa'yo, kompleto na ba, okay na ba, bago ka gumawa ng definitive move in the pertaining sa mga bagay na gusto mo makuha. Para yung pinaghirapan mo this time, hindi na naman masayang, okay? Nakita ko rito na be active, maging gising na gising daw yung diwa mo, okay, Taurus, para kapag dumating yung blessing, kapag dumating yung good thing sa life mo, kayang-kaya mo siyang aksyonan agad-agad. Halimbawa, bigyan kita example. Nag-apply ka pa Japan. Halimbawa lang ha, tapos dumating na yung papeles, dumating na yung job order, tinawagan ka na ng agency na, uy, punta ka na dito, okay na. Sabi mo, ay, may trabaho pa po ako sa araw kasi po ganito, ganyan. Saka na lang, pagod pa ako today, ay saka na lang po, ganyan, ganyan. So, kailangan aligned ka. Kailangan wala kang marami excuses. Yan ang nakita ko. Wala kang marami excuses pagdating no blessing. Kasi siguro naramdaman mo to at some point in your life, Taurus, na parang meron kang dinadasal na pangarap. Sabi mo, God, gusto ko yan, pangarap ko yun, na-visualize mo siya. Pero kapag nandiyan na malapit na, parang nakakatakot na yakapin. Parang, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Akin ba talaga to? So parang meron kang urong-sulong. Kaya ngayon huwag kang uurong ha. Because Page of Swords, kahit baguhan siya, kahit di siya sigurado, kahit natatakot siya, alam niyang kailangan niya hakbangan o yakapin yung bagong blessing. Because alam niya na magudulot to ng magandang outcome. So time na for you to receive good things. Pero ano ba yung kaya mo ibigay para bumalik sa'yo yung mga bagay na gusto mo? It's all about mirroring. No? Mini-mirror mo yung blessing na paparating. Kung ano yung binibigay mo, yun din ang babalik. So make sure na pag dumating, aksyonan at huwag sayangin ang pagkakataon. Okay? Page of Swords, being clarified by the Temperance card. Yes, you've been waiting for so long. Patiently. Especially here, dalawang beses lumabas yung naghihintay ka ng mga bagay-bagay to change your life. Whether call talaga to or text or confirmation from someone. Baka medical certificate ito o permit or seminar na kailangan buuin, kailangan tapusin para makalarga na. No? So, naghihintay ka na matyaga dito. At sinasabi ng spirit guides mo na maniwala ka lang sa divine timing. No? Kung may aberya, okay lang yan. Sigado gumagawa ng paraan. Alam mo yung mga divine intervention theory na parang pag na-late ka sa trabaho, na-stuck ka sa traffic, hayaan mo lang kasi baka that is God's protection for you. Kaya ka na-late today, kaya ka na kaya hindi mo pa nakukuha today yung mga gusto mo kasi parang hinahanda ka pa ni God, hinahanda pa ni God yung blessing para pag dumating kayang-kaya mo siyang hawakan. Parang ganyan. So, nakita ko rito na maging alert ka lang, maging ready ka lang para pag dumating nandyan, kayang-kaya mo. Kaya ngayon maging payapa ka ha, maging patient ka sa sarili mo, okay? Hindi lahat ng bagay kailangan alam mo agad. There's power in knowing nothing. There's power in knowing things na very unclear, pero buo pa rin sa loob mo na lumaban. So ngayon, be patient, love yourself, huwag mong bigyan ng hard time ang sarili mo, be kind to yourself ha, at saka kung meron ka mga bagay na hindi naiintindihan, pwede mo namang aralin, pwede mo namang itanong, at madadala yan ng pasensya. Pagpasensyahan mo lang and keep the harmony and balance in your life, okay? Balance. Hindi pwedeng laging seryoso, kailangan tumatawa ka din. Hindi pwedeng puro trabaho, kailangan naglalaro ka din. Hindi pwedeng puro gawa, kailangan may time ka rin for yourself. So, this time talaga pagpasok natin ng Libra sign, balance ang lahat para mapanghawakan natin lahat ng pantay-pantay, okay? In the area of your near future, you have the Knight of Pentacles. In the near future, a plan is working in your favor. Nakita ko yan. Yung plano mo, maganda, tangible na siya, patungo sa katuparan ng mga prayer mo. Ito yung Four of Wands. Four of Wands all about stability. It's all about going to the finish line or reaching that goal. Okay? Finish line to, papasok sa goal mo. At meron kang binubuong plano today. Nakita ko yan na nagagana yan. Kaya kung meron ka mga plano, idea, make sure na meticuloso ha, pinaghahandaan mo mabuti at tangible siya. Ano ibig sabihin? Halimbawa, bala ko pumunta ng South Korea
Pero wala kang plano kung paano makakapunta doon, wala kang visa, wala kang ina-applyan na kumpanya, wala kang papers or proper documents, paano ka makakarating doon? So, laging iniisip natin yung end goal, yung end point, yung resulta. Pero yung proseso para makapunta doon, doon tayo nagkukulang sa plano. Kaya ngayon, paalala sa iyo ng Spirit Guides mo, plano muna na matibay, na buo, na pangahawakan mo, na kaya mong gawin para pagdating sa destinasyon, walang aberya. Okay? Knight of Pentacles, it's being clarified by the Ace of Cups. Ace of Cups, magagalak ka daw dito. Nakita ko, your heart is very, very happy kasi tumugma yung plano. So parang may pag-andar ka dito with the Knight of Swords, Knight of Pentacles, and reaching the Justice card. Ibig sabihin, tamang-tamang aksyon, tamang-tamang destinasyon, at tamang pagkaplano ang magdudulot sa'yo ng kaligayahan because dumating yung hinihintay mo. So kung meron ka mang ngayong pagkaplanuhan, gagawin, bubuin, nakikita ng mga cards at ng yung spirit guides na magkakaroon niya ng magandang bunga at it will go on in favor of you kasi may papasok sa iyo na magpapatuwa o magpapagalak para sa iyo. Okay? So nakita ko talaga dito na this time around, it's gonna be a good time for you. Especially po, paglagpas ng eclipse on September 21, it brings back significant changes when it comes to your romantic life, creative effort, pregnancy, baka may dumating na bagong baby, pagpasok ng baby sa buhay mo. Kung kayo po ay naghahangad ng bagong baby, this is a confirmation na may darating. So, congrats po. Or a new family dynamics. Para may paggalaw pagdating sa pamilya na ikakatuwa mo. Kasi, for example, si Bunso may trabaho na, si panganay nakalipat na sa mas magandang job, o si parents mo may mas maganda ng trabaho, o ikaw mismo, lahat na kayo nakapag-provide na for the whole family. So, may paggalaw sa family dynamics na ikakatuwa mo. Because this is really you jumping for joy, crying for joy, kasi yung plano natupad. Okay? Napakaganda. In the area for challenge, unang-una, you have anger. Your expectations are not met, creating frustration. Express it in a healthy way. Release, growth, balance. Yes, balansehin mo yung mga bagay na frustration mo, yung mga bagay na darating. Kailangan talaga pasensyoso ka. Naghihintay. Hindi pwedeng pinapangunahan ka ng galit kasi yung expect mo hindi agad naganap, yung plano mo hindi agad napunta sa right date or right deadline, frustrate ka. Kaya nga sabi rito, tama na yung pagiging perfectionism natin. No? Tama na yung paghahangad natin na on the dot kailangan maganap. Just go with the flow. Be spontaneous, kumbaga. No? May mga bagay na kailangan mo i-release. Tama na yung paghihintay sa mga bagay-bagay na kailangan perfect, kailangan maganap porque in-anticipate mo. Kailangan just grow and let things flow. Okay? Now, the message, you have inner cosmos. To embrace the light, first acknowledge the dark, trauma, seeing, go deeper. Yes, para maharap mo yung mga bagong pagbabago sa life mo, kailangan mo daw i-address yung mga bagay na kailangan madilim sa buhay mo. Yung mga regrets, traumas, mga disappointments, heartache, heartbreak na hindi mo agad-agad maitapon. Pero with the Five of Cups here in your background, kailangan na itapon yan, kailangan na bitawan, kailangan mo na mag-move on para pumasok yung mga magagandang bagay. Sabi nga dito, kilalanin mo yung mga dark parts of your life para madali para sa'yo na ipitawan siya. At kapag nabitawan mo na siya, madali nang pumasok yung mga bago. Especially here, in the area for challenge, Justice card. Sabi dito, huwag ka daw mag-jump agad sa conclusion porque may nalaman ka. Kailangan daw alamin mo muna ang katotohanan bago ka kumilos. Yun ang power ni Justice card. Nakita ko rito na halimbawa si pinsan tumakbo sa'yo. Uy pinsan, Taurus, sabi daw ni kapitbahay na ganto ka daw, ganyan ka daw. Ikaw naman sumugod ka kaagad. Nagalit ka kaagad, sumabog ka kaagad. Kesa kausapin mo muna si pinsan, totoo ba yung sinabi mo? Narinig mo ba talaga yan? Confirmed ba yan? Legit ba talaga yan? So, huwag kang mag-jump sa conclusion in any part of your life. Kailangan, alamin mo muna yung katotohanan, research. Alamin mo yung mga ebidensya, no? The proof, you need some proof before you take actions. Halimbawa, meron ka rin pangarap. Tapos, may nag-alok sa'yo. Para, uy, Taurus, apply ka naman sa amin. May ganito kaming trabaho, ganito ang sweldo, uupo ka lang doon, ganyan-ganyan, pretty-pretty ka lang. Sabi mo, ha? Bigyan niya ba talagang trabaho? So, kung medyo duda ka, i-research mo bago mo hakbangan, bago mo tanggapin, bago mo yakapin. Kailangan daw pinapanghawakan mo today yung katotohanan sa buhay mo. Halimbawa, sinabihan ka din, huy, Taurus, sabi rito, tanggal ka na daw. So, bakit? Ikaw umiyak ka na agad bigla, nagwala ka na, nag-walk out ka na agad bigla. Kailangan alamin mo muna kung ano yung impormasyon na dumarating bago ka humakbang para legit na wala kang paghihisihan sa huli. Okay? Justice card, sabi rin dito, may bagong darating na oportunidad pero parang dahil nakasara ka pa sa past
heartache, past heartbreak, sinasara mo yung potensyal. So parang sabi rito, kung duda ka at talaga nag-aalangan ka, madali naman i-research yan, madali naman tignan kung legit o kung okay para sa'yo. Pero kailangan talaga mag-adapt ka today ha, adapt to gain wisdom and new opportunities. Kailangan hindi ka stubborn. Kung ano yung mga bagay na nakahantad sa harapan mo, yan yung katotohanan, yan ang bukas, tanggapin at yakapin at make the most out of it. Okay? Justice cards being clarified by Four of Wands. Wow. 4-4 is here. Oh, pumiyok pa ako. 4-4 is here. Sorry naman, baka natawa ka sa akin. 4-4 is telling you are protected, you are guided, you are loved by the ancestors, by the spirit guides. Kaya kung iniisip mo ngayon, paano ako, huwag ka mag-alala. Protektado ka at magkakaroon ka sa mga oras na kailanganin mo. Okay? Huwag ka mangamba. Nandiyan ang Diyos, nandiyan ang spirit guides mo, hindi ka papabayaan. With a Justice card in the Four of Wands, sinasabi dito na kung ano man yung mga pangarap mong gusto mong tumbukin, kailangan talaga tama ang hakbang mo. Halimbawa, balak mong bumili ng bahay today. And then, sabi mo, wala pang papeles yung nagbebenta. Legit ba siya? So, kailangan alamin mo yung truth. Legit ba yung kausap mo? Baka mamaya yung nagbebenta sa'yo ng bahay, hindi pala siya yung may-ari. Scam pala yan. Pumunta ka sa Securities and Exchange Commission para malaman mo kung totoo ba yung bahay na yan, no? Sa Land Eclavu Department. Punta ka doon para malaman mo kung yung kausap mo ba ay siya talaga may hawak ng lupa o ng titulo. Para yung tinutumbok mong milestone na makabili ng bahay, makuha mo siya in a legit and right way. Parang ganun yung example. Kung halimbawa, nag-audition ka para maging singer, alamin mo muna kung yung audition na yan ay legit at talagang may patutunguhan, baka may scam pala yan. So, ngayon, sa bawat kilos mo, patungo sa milestone na gusto mong tumbukin, kailangan aralin mo muna. Don't jump into a conclusion and don't take action kung medyo parang shady or too good to be true, ika nga. Okay? Huwag talo at huwag kang papakabit sa scam, okay? Maging matalino ka. Alam ko lahat na nanonood ng tarot readings ko ay mga matatalinong tao. Kaya ngayon, maging matalino ka din, okay? In the area of fortune, you have miracles, expect the wonders to emerge. Yes, kung feeling mo sukong-suko ka na ngayon at parang feeling mo tapang-tapa ka na at luging-lugi ka na at parang pinagsukloban ka ng langit at lupa, huwag ka mag-alala because miracles of life is here. Bukas makalawa pagising mo, may biglang good news sa darating, magpapabago sa takbo ng buhay mo. Kaya huwag kang susuko porque nahirapan ka today. Meron pang pagbabago magaganap, okay? Another message you have, lie back, rest and relax watching clouds. May mga pagkakataon ka, especially here in the area of fortune, na mag-relax, to have fun, to enjoy. Some of you para ikakasal or may attendan na reunion o birthday party or may mga kapamilya ka o mag-anak ka na mabubuntis or mga anak, something like that na super rejoicing ng family mo. Some family members parang magkakaroon na ng trabaho or aumento sa sahod o natanggap na abroad, something like that, or mabubuo na yung negosyong gusto mo, no? Talagang may milestone para sa pamilya. This is all about you moving to a new house, new place. Kung dati nangungupahan pero parang may bahay na, di ba? Parang may pagbabago sa pamilya. At ito ay isa-celebrate ninyo. So congrats po ha. Congrats. A new beginning, especially po after eclipse talaga. Meron kayo mga pagbabago sa pamilya, sa bahay, sa negosyo, na talaga magbibigay sa'yo ng clarity na parang, medyo gumaan. Maramdaman mo yan this week after 22. Talagang parang may magaan na bagay na sobrang asarap i-celebrate. Kasi nakawala ka na sa mapanakit before eh. Ready ka na to move on eh. Yakapin mo na tong bagong destination mo o bagong milestone sa buhay pamilya mo. Okay? The Four of Wands, Hierophant. Yes, Hierophant is all about leveling up. Leveling up from something na akala mo wala ka ng pag-andar pero meron. Kaya sabi dito, meron tutulong sa'yo ha kung ano man tong mga ginagawa mo this time na gusto mong tumbukin. A helping hand is here. May assistance ka, may tutulong sa'yo para i-execute yan, para gawin yan, para buuin yan. Kaya huwag kang mahiya na humingi ng tulong, humingi ng gabay, mag-absorb at mag-adapt sa mga tulong o wisdom ng ibang tao na magdudulot sa'yo ng bagong oportunidad para mabuo na ito. For some, nakita ko for other Taurus, may basbas ka sa gagawin mo tungkol sa pamilya. Halimbawa, lilipat ng ibang bahay, i-renovate yung bahay, or ibebenta na yung property, no? Meron kang selebrasyon na dulot ng basbas sa pamilya. Nakita ko talaga din dito, for others, may kasal. Meron sa inyo ikakasal, or family member na ikakasal, o may binyag, may mabubuntis, but most definitely, kung ano man po yan, it's all about commitment.
commitment sa isang bagay na panghabang buhay mong pangahawakan. So congrats po ha kung ano man po yung commitment na yan. In the area for divine messages, you have look at the bigger picture. Lawakan mo daw ang paningin mo sa isang bagay. Kung meron kang hindi nakakamit ngayon o meron kang hinihintay na dumating, pagod ka na, sabi mo, bakit ba ako naghihintay dito? Pagod na ako. Lawakan mo isip mo. Gano'n ba kahalaga yung hinihintay mo? Gano'n ba kahalaga yung ginagawa mo? If they is so valuable for you, wag mo sukuan. Lawakan mo isip mo para makita mo yung mga dapat pang gawin. Another message, you have a time for healing. Panahon na daw para maghilom ka, especially here with the 5 of Cups. Nanggaling ka na sa painful, sa bigat, sa pagkadurog, panahon na para ibangon mo ang sarili mo. Umandar ka na, okay? Move forward with the pain because makita mo pag naging busy ka ulit, unti-unting mawawala yung bigat, unti-unting mawawala yung sakit. Okay? Especially here in the area of your divine messages, you have the Ace of Wands. Si Ace of Wands, sinasabi niya na, huy, may bago kang simula, may bago kang buhay. Nakita ko talaga bagong bahay or bagong buhay may asawa. Parang bubukod na kayo, parang ganyan. So, you're entering now a new life. At nakita ko rito, be confident. Maging confident ka sa plano mo, sa idea mo, sa direction mo. Kasi bago to eh. Sa mga view, parang natatakot, nag-aalangan. Okay lang yan, normal yan, Taurus. Huwag ka mag-alala. Kung natatakot ka mag-try ng something else, kasi nga, unclear yan, o new territory, new place, okay lang yan na matakot ka at mangamba ka. Pero dapat may kumpiyansa ka pa rin sa puso mo. Naniniwala ka na kaya mo, magagawa mo, able ka, capable ka, and your ideas matter. Okay? At meron kang may offer na bago. Kung ito may negosyo, meron kang spark of an idea. Nakita ko merong may aha moment ka ngayon na mga gamit mo na ito na yung tutulayan ko, ito na yung gagawin ko. Kaya kung ano man po yan, magubunga yan para sa'yo. So congrats po. Ace of Wands is being clarified by the Magician card. Yes, anything is possible in your hands. Magician card is all about manifestation and making things come true. Kung ano man po yung mga idea na yan, kayang-kaya mo daw gawin yan. Because Magician card also is a card of action. Pagkilos sa mga bagay na iniisip. So, kahit maganda daw ang idea mo, Taurus, paalala sa iyo ng iyong spirit guides, kahit gaano kaganda ang plano mo, ang idea mo, pero kung wala kang pagkilos at paghakbang, mahasayang lang lahat yan. So, make sure na yung idea, tatapatan ng action, para yung minamanifest, maganap sa buhay mo. Okay? Napakagandang payo. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, carrot, opportunity or windfall. Yes, pero ka daw opportunity this time na papasok sa buhay mo para kalimutan mo na yung past. Another message, you have bouquet, compliments from an admirer. Wow! Meron ka daw admirer this time. Baka meron ang papasok sa your romantic life. Sabi ko nga sa inyo, pagkatapos ng eclipse, magdudulot to ng significant change pagdating po sa inyong romantic life. So sa mga Taurus single dyan, makakaasa ka ng bagong pag-ibig para sa'yo. Another message, you have table, hard work ahead. Kailangan daw may trabahuin ka this time. Kailangan daw attention mo sa bagong papasok na magdudulot sa iyo ng talagang busy time. Okay? Another message, you have arrow. You're on the right path regarding some aspect of your life. Nasa tamang direction ka daw. Kaya kung nahihirapan ka ngayon o meron kang binitawan in the past na para sabi mo, bakit nangyari yun, nakatadhana daw yan. Kaya huwag ka na malungkot, okay? Another message, you have lobster, financial pinch. Kailangan daw magtipid, okay? Magtipid, mag-impok, magtabi. Hindi ngayon ang panahon para gumasta o gumastos sa mga bagay-bagay na hindi importante. Another message, you have broken wishbone, wish will not be granted. Sabi dito, hindi po siya mag-grant kasi kailangan papagdaanan nito. Pero ka pa daw dapat matutunan para mag-grant na yan. Okay? Pag natutunan mo na yan at in-apply mo sa buhay mo, magabago na to. Okay? Outcome mo, Taurus, ito yon. For September 22 to 28, you have, wow, strength card, katatagan. Nakikita ko rito na magiging gentle ang approach mo sa mga bagay-bagay. Kung dati kayod ka ng kayod, hirap ka na hirap, puro ka duda, puro ka pangamba, ayaw mo mag-take ng leave, ayaw mo magbakasyon, kaya sabi mo, kailangan kayod ako ng kayod dito. Pero this time around, natutunan mo na mag-relax. Okay? You learn to eat well, to get enough sleep, pahalaga ng sarili, mag-enjoy sa buhay, kasi kinaya mo eh. Nag-survive ka na from the past eh. Kinaya mong kumawala o makasurvive o makaligtas sa something painful in your past. At ngayon, nakita ko na napakatatag mo na, napakatibay mo na, at wala nang kahit sino man ang makakadurog sa'yo o makakasira sa'yo kasi natuto ka na from the past. So ngayon, nakita ko na kakampi mo ang sarili mo. Be kind to yourself ha. Ikaw dapat ang kauna-unahang cheerleader ng buhay mo. Ikaw dapat ang kauna-unahang best friend ng sarili mo. Kaya if you love yourself, if you support yourself,
kaya mo kahit ano. Ngayon, wala lang kahit na ano magpapaprovoke sa'yo, makakasira sa'yo, makapang-down sa'yo kasi naging matatag ka na. The Strength card, Ten of Swords, yes. Nanggaling ka na sa pinakarurok ng pain eh. Nanggaling ka na sa pinakadulo ng lahat ng pwedeng ibato sa'yo, sa lahat ng pwedeng ikadurog mo. Nalagpasan mo yun eh. Kaya napakatatag mo ngayon. Sabi ng spirits mo, siguraduhin mo Taurus na hindi ka nababalik dito. Sa pagkadapa, pagkadusa, pagkalugmok, pagkalubog sa kumunoy, dapat daw matututong paalala sa'yo na kailangan ko na umalis dyan, na hindi na ako babalik dyan. Kaya ngayon, maging matibay ka at malakas ka na sumubok pa ng kahit ano. Mag-try ka lang. Wag ka nang babalik sa nakaraan because ngayon bagong buhay na to. Okay? And meron ka ng mga pagkakataon na bigay ng Diyos para baguhin ang buhay mo moving forward. Okay? So Taurus, the years are September 22 to 28 reading. Comment down below kung nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.